Sa oras na ito po ay bibigyan natin ng pagpapaliwanag, mga kababayan, itong panibagong pagpapel na naman ni Ping Lacson sa mga nagaganap na mga pagbubunyag ng 18 former soldiers, 16 Marines, 1 dating Army at isang Army Reservist. At ito ay ginawa niya naman ng negatibong komentaryo para lamang makapagpapel at makapagpasipsip kay Marcos at kay Romualdez na siyang nagsisilbing principal ni Ping Lacson at hindi naman ang mga mamamayang Pilipino ang kanyang pinagtatanggol sa interes niya. At ito po ay ang pagpapalaganap niya ng baluktot na pananaw na tinawag niyang destabilization. Ang mga naging paglalantad na ginawa ng tinaguriang 18 brave men, o yung iba tinatawag sila ng mga buwis buhay, sapagkat inilahad nila ang katotohanan hinggil po sa ginagawa na mga sindikato na noon ay hindi pa nalubusang nabubunyag, subalit ngayon ay naipakita na ang katotohanan na in fact ang buong sindikato ay pinamumunuan nila Marcos at nila Romualdez. At ngayon sa paglalantad nitong 18 brave men o yung mga naging bahagi po ng security team and delivery group ni Ginoong Saldico, biglang pumapel ito si Ping Lacson at sinabi niya na destabilization ito. Pag sinabi pong destabilization, parang gusto mo lang guluhin ang ating gobyerno at upang ito ay bumagsak nang walang matuwid at malinaw na dahilan na ikabubuti ng buong mamamayan. Yan pong ibig sabihin ng destabilization. Parang nanggugulo ka o nagsasagawa ka ng kaguluhan upang ang administrasyon ay masabotahe mo. Tika muna. Dapat siguro tanungin muna natin si Ping Lacson kung sino ang nagde-destabilize sa bansa natin. Hindi po ba mas nakakapag-destabilize ang malawakang pandarambong at pagnanakaw na ginagawa ng gobyerno ni Marcos kaysa pagbubunyag ng katotohanan upang ito ay malaman ng taong bayan? Yung malaganap na nakawan at durbuhan sa pundo ng ating pamahalaan na pilit pang pinagtatakpan nila Ping Lacson at ng grupo nila sa Senado nila Tito Soto, di po ba yan ay isang malinaw na nais nilang ipagpapatuloy ang malawakang pagnanakaw at durbuhan at ang pagsistematikong pagpapatupad ng korupsyon? Anong tawag dyan? Kung ikaw ay kasabwat na manatili po ang isang gobyerno na lantad na ito ang pasimuno ng malawakang pandarambong sa kaban ng bayan. Yan ay isang uri ng pagkukonsente at ang epekto niyan, nagde-destabilize ang buong ekonomiya. Nagde-destabilize ang buong gobyerno. So ano po itong ipinagmamaktol ni Ping Lacson na parabang siya ay apektado dito po sa inilabas na mga pagpapahayag ng mga dating security aid and assistance and staff ni Saldico na 18 brave men nga ang tawag sa kanila upang itaya at ibuwis ang kanilang kaligtasan, ang kaligtasan ng kanilang mga pamilya. Nag-execute na po sila ng affidavit. Kumakalat na rin po ito, mga kababayan. Kaya po ito ngayon ang malaking tanong, bakit patuloy na ini-ignore ng Malacanang at nagtatabon-tabon si Ping Lacson at sila Tito Soto, itong tinatawag na silent majority, kung ang nais nila ay katotohanan, bakit nila pinagtatakpan at inaatake ang katotohanan nais mailabas nitong mga nagkusang loob na maging testigo? Hindi po ba dapat ay binuksan ni Ping Lacson ang Senate Blue Ribbon Committee, ipa-extend ang ganitong uri ng pag-imbestiga at mga pagdinig nang sa ganun po ay matuwid na magkaroon ng pagkakataon na mapakinggan ng mga mamamayan ang salaysay at iba pang mga nais mailahad na mga testimonya nitong 18 na naunang lumabas na first batch nito mga testigo na nagdudugtong doon sa actual operations nila Marcos at nila Romualdez patungkol sa mga deliveries ng ninanakaw
o kinukulimbat ng mga pera? O bakit mo mamarkahan Ping Lacson na destabilization ito instead na pakinggan at buksan ang oportunidad na makonfronta kung nagsasabi sila ng katotohanan at itest sila under the scrutiny of an investigation so that ang ibang mga senador makapagtanong, buksan sa expanded plenary or expanded Senate Blue Ribbon Committee undertaking na maging opisyal ang kanilang paglalahad so that through the Senate panel of investigation at mga iba pang hakbang may kaugnayan po sa pamumuno ng Senado, kung hindi po halatang halata naman na special agent ng Malacanang itong si Ping Lacson, o bakit hindi ganon ang gagawin na maipatawag po itong 18 brave men or the new witnesses upang matest ang kanilang katotohanan sa sinasabi at nang sa ganun po magkakaroon ng comparison sa mga naunang mga salaysay, kagaya po ng nangyari sa salaysay ni Sergeant Gutesa na kasama ng mga grupong ito ng mga security team na nakadetailed kay Ginoong Saldico, at ngayon hindi na rin po makikita ang physical presence at hindi na rin po alam kung ano na ang status ngayon ni Sergeant Gutesa dahil inoperate na po ito. Ang pagkakaalam po natin sa mga impormasyon batay sa lumalabas ngayon, umaabot ito sila sa mga 50 na mga testigo sana na ginamit sa iba't ibang mga pang deliveries at mga pagbibilang, pag-safekeep na mga ninakaw na mga pera mula sa proyekto ng gobyerno, subalit yung iba ay ginapang at tinakot o kaya ay binili. Kaya mayroon pong natitira na 28, 18 ang first batch, 10 po ang second batch. Ngayon, nakakabahala po na ang isang senador ay basta-basta na lang po maglalabas ng kanyang baluktot na pahayag na instead na pakinggan o sisain, imbestigahin ito, ang kanilang mga inilalahad nitong 18 new witnesses, tinawag niyang ito ay pagtatangka sa destabilisasyon. So, yan ay malinaw na pagbabaliwala, malinaw po yan na pagtatabon-tabon sa bahagi ni Ping Lacson na hindi talaga niya bubuksan ang oportunidad that the Senate Forum, even just through the Senate Blue Ribbon Committee, at ito ay pa-expand ang pwedeng lumahok dito nang sa ganun ma-accommodate po ang iba pang mga testimonya at pagbibigay ng mga salaysay, ay alam natin na hindi niya ito gagawin. Sapagkat ang posisyon ni Ping Lacson at nila Tito Soto, itong so-called silent majority, ay hindi nila papayagan na ang tinatawag na criminal trails of massive corruption and organized systematic plunder o pandarambong na sistematiko sa ating kabanang bayan ay dudugtong po ang mga salaysay at testimonya papunta kay Marcos at kay Romualdez. Kaya manahimik ka na lang sana, Ping Lacson, kung wala ka rin namang magagawang tama. Instead na magbigay ka ng kaliwanagan, ay binabaloktot mo pa ang kalagayan ng ating bayan sa pamamagitan nitong mga propaganda mo na destabilization lang ang pagkakaroon ng paglalantad ng ganitong uri ng mga pagpapahayag. So, kaninong nagsisilbi po ang pahayag ni Ping Lacson? Nagsisilbi po ito para kina Romualdez. Malinaw po na yan ay isang bahagi po ng taktika nila Marcos at Romualdez na may ibang magsasalita kunwari upang pabulaanan, i-discredit po ang mga ganitong uri ng mga pahayag ng mga testigo na nais lumantad, nang sa ganun po ay hindi mabibigyan ng bigat at sapat na atensyon mula sa mga mamamayan, sapagkat mawawala po ang mga oportunidad na ito ay mailahad sa isang opisyal na pagtitipon like sa Senate Blue Ribbon Committee investigation sana, na alam natin po ay pilit na sinasaraduhan ni Ping Lacson, lalo na kung ang mga pagsasalaysay ay manggagaling doon
sa may mga direktang kaalaman at may kinalaman sa aktwal na pagpapatupad po ng mga naturang usapin tungkol sa deliveries, safekeeping, pagbubudega at pagkakamada ng bilyon-bilyon na pera na ninakaw ng sindikato nila Marcos at Romualdez. At itong mga tauhan na ito ni Saldico na mga dating sundalo ay ngayon naglalahad ng mga direktang kaalaman nila. Subalit outright dismissal ang naging attitude ni Ping Lacson instead of accommodating them na maririnig sila. At yan ay pagpapakita na from the very start, mayroon pong premeditated bias. Talagang nasa loob na ni Ping Lacson na hindi siya tatanggap at hindi niya bubuksan ang pagkakataon na magkaroon ng mas malakas na mga testimonya at mas malawak na mga paglalahad ng mga salaysay kung saan mas lalo pang mapagpapatibay ang tinatawag nating mga ebidensya at pagkakadugtong sa pangyayari ng napakalala at napakaluba na sindikato na ginawa nila Marcos at nila Romualdez.